Mangarap ka ng mataas. Yan ang sabi ng mundo. Yung matayog, yung nakakalula. Na sa sobrang taas, sila'y mapapatingala. Kaya nangarap ako na hindi lang maiahon, kundi mailipad ang pamilya ko mula sa hirap. Lumaki ako sa probinsya. Nagbibenta ng yema para pantustos ng pag-aaral naming magkakapatid. Hindi naging maganda ang relasyon ng aming mga magulang, kaya kinailangan ni nanay na pumunta ng Manila para kami sustentuhan mula sa kanyang tinatayong maliit na karinderya. Habang kami namang magkakapatid ay nagkahiwa-hiwalay at napunta sa aming mga tiyo at tiyahin. Napunta ako sa aking tiyuhin na isang Baptist sa probinsya. Dito ako nakakilala sa Panginoon. Kahit minsang wala sa tono, ay pinilit na inaral ang pag-awit sa choir. Naging parte ng visitation at tumulong sa simbahan. Dito ko unang nadama ang saya ng paglilingkod sa Panginoon. Sa simpleng mga bagay ay maaari pa rin akong maging parte ng kabuuang pagbibigay luwalhati sa Kanya. Nagtapos ako ng high school na may mataas na marka at nakipagsapalaran din ako sa Manila upang masamahan at matulungan si nanay. Gusto ko maging accountant noon dahil magaling ako sa numero at ako ang katuwang ni nanay sa karinderya pagdating sa pera. Nakapasa ako sa ilang mga eskwelahan ngunit nanlumo sa taas ng mga tuition fee. Hindi kasi sapat ang kinikita ni nanay sa pagtitinda ng ulam. Malapit ko na sanang sukuan ng aking pangarap na mayangat ang aking pamilya sa laylayan. Nang may nakapagsabi sa akin na kumuha ng kursong hindi ganon kakilala at pagbutihin na lang lalo ang pag-aaral upang mas mapabilis ang pag-akyat ko sa tatsulok. Hindi ko akalaing isang hakbang pataas na ako sa pinapangarap kong tugatog. Sa aking tagal sa Manila ay nagkaroon na rin ako ng mga bagong kaibigan at kaibigan. Pero nahanap-hanap ko pa rin ang kalinga ng simbahan at salita ng Panginoon. Dito ko nakilala ang Lighthouse. Sa preachings ni Pastor Ruben, natutunan ko kung paano gamitin ang biyaya ng Panginoon sa atin upang makapaglingkod at makapagbigay kaluwalhatian sa Kanya sa loob ng eklesiya. Pero noong mga panahon na yon, hindi ko alam kung saan ako pinakamagagamit ng Panginoon. Gusto kong maging liwanag ngunit tila kapos ang aking alab. Kaya na makatapos ako sa kolehiyo at makapasa sa board exam, agad ako naghanap ng trabaho at nais na maging pagpapala. At sa pagbulusok ko sa mga ulap, ay dito rin pala susubukin ng Panginoon ang aking pananampalataya. Ang trabaho ko ay maging bantay ng isang kakarayom na lagusan na maraming gusto magpuslit ng kanilang mga makamundong kayamanan. Marami kaming nagbabantay ngunit marami rin ang pikit matang pinapapasok ang dilim sa lagusang ito, kapalit ng onting kagaanan. Pero natutunan ko sa salita ng Panginoon na ang tanging makakatalo sa dilim ay ang liwanag. At ako na dating nasa dilim na iniligtas ng Panginoon, ay ngayon nagliliwanag na sa Kanya at dapat maging liwanag sa lugar kung saan ako inilagay ng Diyos. Kahit marami at nandidisik ang mga mata ng mga aninong nais makapuslit sa lagusan, ay hindi ito nakahadlang sa akin para iliwanag ang katuwiran na mayroon kay Kristo. Ngayon ko mas nakita ang biyaya ng Panginoon na matagal nang nagkukubli sa akin. Natutunan ko na rin sa wakas kung paano ito gamitin.
Kaya ako'y lumaban. Ako'y nanindigan. Ngunit ang tinatahak kong hagdan pataas ay meron palang lubak na titisod sa aking pusong nais maging mapagpasalamat sa Kanya. Ninais ko lang naman na gumaan ang aming buhay. Hindi ko aakalain na mga tao sa paligid ko ang sasalo ng bigat na hatid ng aking pangarap. Dahil sa patuloy na paghabol sa akin ng mga aninong aking kinalaban, may mga taong lumayo sa akin dahil ayaw nilang labanan. Ang apoy sa loob ko'y unti-unting nanghina. Handa na akong talikuran ng lahat dahil hindi makita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Ayaw ko nang magliwanag. At sa mga oras na pinakamadilim ang paligid, patuloy na sumisinag ang lighthouse. Hindi nawala si Pastor Ruben sa aking tabi at ang eklesiya. Ang aking liwanag. Ang aming liwanag. Ang tunay na liwanag na kay Kristo. Marami pala akong pwedeng maipagpasalamat. At marami kaming pwedeng maipagpasalamat bilang eklesiya. Hindi ako nag-iisa. Bawat isa ay nagtutulungan. Nag-uumapaw ang biyaya ng Panginoon para ito'y aming mapagtagumpayan. Para sa kabutihan. Para sa Kanyang kaluguran at kaluwalhatian. Nag-uumpisa pa lang ang laban.